give time sa mga nangyayari. For example, kagaya nito, pinili tayo, ilan lang tayo kasi chosen talaga tayo mga ninang at ninong, chosen talaga tayo. Tingnan mo ba naman sa 50 na population natin sa church, 30 tayo na ninang at ninong. Chosen na chosen, piling-pili talaga. Di ba? Piling-pili. Biruin mo yung more than kalahati. Pinapatawa ko lang kayong lahat. Kasi kung tutusin, mapala tayo. Kasi yung ninang at ninong ni Zip-Zip, 70. Kayo kana, 30 lang. Oh, di ba? Piling-pili talaga. Talagang pinakonti na yun ni Sister Doris at ni Brother Jomar. Sabi, ito lang, konti lang. Pagtingin ko ng lista, 30. Wala, no? Ito pala yung konti kay Sister Doris. Di ba? So, nakakatuwa kasi kahit saan siguro magpunta si Yokan at saka si Zip-Zip paglaki nila, baka sa lubong lang nila anywhere yung ninang at saka ninong nila, di ba? Ayan, so maraming mga second parents, si Yokana at saka si Zip-Zip. Sinecure na ni Sister Doris yung future ng kanyang mga anak. Pag hindi pwede si ninang number 1, takbo ka kay ninang number 2. Kung hindi pa, kung plan A hanggang more than alphabet pa pala, no? More than plan Z. Kasi ilan ang alphabet? 20? To 26 lang, 30, tapos kay Zip-Zip, 70 times 2. Grabe. Ang galing mo, Sister Doris. Ano pala yun, bright idea. Kaya kayo pag magpapadedicate kayo, dami-damihan ninyo. Para pag hindi pwede plan A to Z, may plan 1, 2, 3, 4 pa. Di ba? Ayan. So, ngayon, we will conduct this child dedication para kay Yokan. Actually, nung child dedication ni Zip, wala ako eh. Yung child dedication ni Yokana yan. Nandito tayo ngayon. At praise the Lord sa chance at sa opportunity na to na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon para ma-witness natin at higit sa lahat, ma-dedicate natin si Yokana Gail karangian para sa Panginoon. So, babasahin ko po ang main text natin for today. Sabi niya, in 1 Samuel chapter 1, verse 27 and 28, I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of Him. So now, I give Him to the Lord. So ang nagsasalita po dito ay si Hannah. Yan. Si Hannah po ay nanalangin ng isang anak. Nanalangin siya na, Lord, bigyan mo ko ng anak. Kasi during those times, yung mga hanggang ngayon naman, di ba, yung mga walang anak, noon, kasumpa-sumpa sila o sinumpa sila. Ngayon, kapag walang anak, parang kawawa. Lalo kapag may asawa. Di ba, matagal na kayong mag-asawa pero wala kayong anak. Parang, kawawa naman kami, wala kaming anak. Di ba? Nung si Sister Doris at si Brother Jomar, kaya kakakasal pa lang nila, gusto na nilang magkaanak agad. Di ba? Parang yung desire ng isang mag-asawa is supling bunga agad yun. Is a blessing from the Lord. Kapag makikita mo kasi na may bunga ang inyong pag-iibigan, mas lalong tumitibay yung relationship ng mag-asawa. So ang question ko ngayon kay Brother Jomar at saka kay Sister Doris, kagaya din ba kayo ni Hannah that you have asked for Yokana from the Lord? You ask. Kasi alam mo yung kwento ng buhay ni Marites, kung gusto niyo Marites ko sa inyo. And may time kasi ito na magkakasama kami sa Patawi. Thankful din ako dito sa dalawang mag-asawa na to kasi hindi nila ako pinabayaan. Nung mga moment na nag-iisa lang ako sa Patawi na nakatira, nandyan sila na tumira din doon sa Patawi. As in, literal na tira. Nandun silang dalawa na sinamahan ako na nakatira doon. Kahit ako nasa kwarto sila, nasa sala lang sila natutulog. Pero ilang buwan din yun, no? Tagal din, no? Mga 3 months din na tumira sila kasama ko sa Patawi para lang may makasama ako. Kaya very thankful ako dito sa mag-asawang to na parang naging sensitive sila sa part na dapat kailangan ng kasama ni Ate Jeb. Kaya ganun ang laking pasasalamat ko din sa kanila ito. And isa sa mga laging binabanggit ni Brother Jomar, nung mga panong magkakasama kami, Yokana. Gumaganyan siya, may pangalan na. As in, girl talaga. Si Brother Jomar, malakas ito talaga. Kaya masasabi ko talaga malakas siya kay Lord. Una pa lang kay Sister Doris. Pangalawa, kay Zip-Zip. Kasi wala pa si Zip-Zip, wala pang gender si Zip-Zip. Isinulat niya lang yung pangalan ni Zip-Zip doon sa pinapasimento nila na flooring ng bahay nila, Jerem Zip.
complete ang babae lumabas. Di ba? Parang nakakahiya. Pero yung faith niya, di ba? Nandun talaga. Talagang ginagrant ng Panginoon yung mga simpleng heart desire ni Brother Jomar. And si Johanna naman. Ha? Ayun lang. May pangatlo na agad. Sabi ni Doris, hindi niya na lang sisikuhin si Jomar, sisipahin niya pa, no? Ayan, yung pangalawa naman, during that time na nandoon kami sa Patawi, lagi niya hinahawakan yung tiyan ni Doris, nilalayans niya. Yokana, gumaganyan siya. Until such time nga na nabuntis ito, at hindi naman ina-expect na babae talaga. Tingnan mo, di ba? Perfect. Babae at lalaki, di ba? Kaya very simple yung hiningi nila sa Panginoon. Kaya dahil hiningi niyo yan sa Panginoon, dapat maging kagaya tayo ni Hannah na we will give this baby to the Lord. We will dedicate, we will offer this baby to the Lord. Kaya nga, it is very important for us today to witness a very sacred moment, a very sacred act, which is our dedication for Yokana. Ayaw niya, wala siya sa mood kasi sinisipon siya, tapos nagmingipin pa siya. Ayan. So, ngayon, makikita natin sino dito first time makapag-witness ng ganitong klaseng child dedication. First time ni brother. Sino pa? Meron pa ba yung first time sa church? First time nyo palang mag-attend ng ganitong dedication. Meron ba? Wala na. So lahat kayo ay naka-experience na ng ganitong klaseng dedication. Ayan. So just as like Hannah, who did what was right in the eyes of the Lord and dedicated her son to the Lord, ganun din po itong mag-asawa na to. Kasi hindi lang naman sa kanilang anak nila ginawa ito, kundi in all their doings, lahat ng mga decisions nila sa buhay nila, lahat ng mga pinaggagawa nila yan sa buhay nila, I believe that they are dedicating it to the Lord. Kaya ngayon, itong mga batang ito, si Yokana is not theirs to keep. Diba? Hindi si Yokana sa kanila na itatago nila yan. But Yokana is there as for them to guide Yokana. Yan. In the best guidance that the Lord has given to them. Kaya may mga bagay tayo na dapat nating i-remember as we go through child dedication. Number 1, tandaan natin that children are gift from the Lord. Sino dito ang hindi naniniwala that children are gift from the Lord? Meron ba ditong nagdi-disagree? Meron ba? Meron ba? O meron ditong mga pipi? Hindi kayo sumasagot. Meron ba ditong nagdi-disagree that children are gift from the Lord? Wala. Lahat tayo, we agree that children are gift from the Lord. Diba? Lahat tayo naniniwala tayo, plinano man yan, diba? Hindi man sinasadya, diba? Lahat ng mga batang pinapanganak sa mundo, they are gift, they are planned by the Lord. It may not be planned by their parents, but it is planned by God. Kasi sabi ni Lord sa kanyang salita, before I form you in the womb of your mother, I consecrated you. Diba? Bago pa lang na-form ang isang bata sa tiyan, sinapupunan ng kanyang nanay, ginawa na siya ng Panginoon. Iplinano na at itinakda na siya ng Panginoon. Bakit kaya ang mga bata ay gift from the Lord? It is stated in Psalms 127 verse 3, children are a heritage from the Lord. Yan. Pamana pala ng Panginoon. Yan. Sa mga parents ang mga anak. Kaya kung may pamana sa iyo, huwag mong sabihin na huwag nating i-curse yung mga pamana sa atin. Kasi di ba minsan sa tigas ng ulo, nagkakapag-release tayo ng hindi magagandang salita. Wala kang ibang dinulot sa akin, kundi puro problema. Diba? Ikaw na bata ka, pasaway ka, black sheep ka. Lahat na lang, puro sumpa na lang yung sinasabi natin. Regalo yun from the Lord, di ba?
dapat, imbis na mga words, negative words ang dinedeclare natin, we declare more positive words. Diba? Meron nga sa church may isang bata doon noon na kulit si mama. Inis na inis siya sa batang yun. Kasi nga, ang kulit-kulit niya. Ngayon, binigyan siya ni Lord ng idea kung anong itatawag sa kanya para mag-manifest every time na tawagin niya. Lagi tinatawag niya, binansagan niyang good boy. Hindi ka nga dito, good boy. Kahit na inis na siya, gigil na siya. Kasi kung ano yung lagi mo sinasabi, mas magiging siya yun. Kaya kung naiinis ka sa kukulitan niya, huwag mo naman nang i-declare lang, kulit po talaga, tigas-tigas talaga ng ulo mo. Diba? Dapat i-reverse natin. Gumawa ka ng paraan para maging maganda yung declaration mo sa anak mo at kung ano yung dinedeclare mo, yun yung nangyayari at mangyayari. There's power in declaration. Kaya kung ano yung paulit-ulit, bakit kaya hindi nagbabago yung anak mo? Try mo din kayang baguhin yung mga sinasabi mo patungkol sa anak mo. Diba? Tama ba? Ganun sa ating mga buhay, mga kapatid. Remember na maraming mga magulang ang umihiling ng anak. Pero hindi sila nabibigyan. Kaya ikaw, na may anak ka, 1, 2, 3, 4, magpasalamat ka sa Panginoon dahil meron kang regalo at pamana ng Diyos. Amen? Kasi alam niyo, kahit gaano kakulit ang mga bata kapag hinag ka na nila, lumalambot ka. Diba? Kahit gaano kakatigas, pag hinag ka na ng anak mo, lumalambot ka. Diba? Sino dito hindi ganon? Sino yung mga anak dito? Diba? Kahit gaano ka kapagod, pag yung anak mo, hug mo nga si daddy, hug mo nga si mami, kahit gaano ka ka-exhausted, pag niyakap ka na ng anak mo, di ba parang nawawala lahat yung anak. Diba? Parang feel ko, di ba? Parang dami ko ng anak, di ba? Umuha na raw kayo kung hindi makakalat kayo sa di ba? Hindi, nami-feel ko siya. Kahit sa mga hindi ko pa anak nararamdaman ko na, how much more. Sa pamangkin ko pa lang, sabi nga tita mami, di ba? How much more kapag anak mo yung ginawan mo ng ganun. Di ba? Kaya importante sa atin na lagi nating tandaan that these kids that we have are God's miracle for us. Amen? Miracle ng Panginoon yan sa atin. Kaya kung meron kang anak, himala yan ng Diyos sa buhay mo. Ituring mo na isang malaking himala yan ng Diyos sa buhay mo. At may purpose si Lord kung bakit niya ibinigay yang anak mo na yan sa'yo. Yan, di ba? Ang parents, they should be good stewards. Yan. Dapat ang mga parents, hindi nila itunuturing na ang anak nila ay sa kanila. Kasi ganito yun, guys. Bakit mo, mga parents, bakit dapat hindi mo ituring yung anak mo na sa'yo? Steward ka, tiwala ka lang. Parang ganito yan. Pag may hiniram ka na gamit, for example, nanghiram tayo ng ano bang pwede nating laptop. Nanghiram tayo ng laptop. Ay, nasa isip mo lang siya na hiniram mo siya. Kaya dahil nasa isip mo lang na hiniram mo siya, anong gagawin mo dun sa laptop? Iingatan mo, hiniram ko lang to eh. Diba, hiniram ko lang to, dapat ingatan ko siya. Dapat alagaan ko siya kasi pinagkatiwala siya sa akin. Samantalang pag sa'yo na, pag naiwan mo naka-charge, hayaan mo na yun, okay? Bukas mo na lang tanggalin yung charger niya. Diba? Ay, nakaiwan na naiwan mo naka-open, maalikabok yung paligid. Okay lang, bukas linisin ko. Di ba parang wala na sa pakiramdam mo na bigyan ng pansin o ng importansya yung bagay. Kasi sa'yo naman eh. Di ba? Ay, wala naman akong masisira. Di ba? Kung masira man, okay lang, kasi sa akin naman. Di ba? Gamit ko naman yun. Yun yung mindsetting na binibigay sa atin ngayon ng Panginoon. Isipin natin na yung mga anak natin o mga anak ninyo, isipin nyo na hiniram nyo lang yan sa Diyos. At katiwala lang kayo. Di ba? Kaya, balang araw, sisingilin kayo ng Panginoon, paano mo pinalaki ang anak mo. Di ba? Sisingilin ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, lalo kung alam mo may anak yan, sisingilin ka ni Lord. Diba? Sisingilin tayo ni Lord. Kaya, mga parents, ayan.
Wala pa. Pagkatapos yan. Pagkatapos ng kasal, agad-agad. Di ba? Yan. Kaya nga ang parenting, mga kapatid, hindi lang yan very simple activity to do. But parenting is a great calling. Okay? Parenting is a great calling. Maraming mga mag-asawa na muntik-muntik nang maghiwalay. Pero dahil sa anak, na i-stick yung bond nila. Diba? Pero yung may nagagawa ng anak, no? Dapat hiwalayan na kita eh. Pero magpasalamat ka, may anak tayo. Diba? Lagi sinasabi ng mga nanay, mga tatay, mga nanay usually, diba? Pasalamat ka, buti na lang may anak tayo kasi kung hindi na talaga ako magtsatsaga sa'yo. Diba? Oh! Totoo ba? Totoo ba? Oh, di ba? Yun yung nagagawa, yun yung nakikreate ng miracle na binigay sa'yo ni Lord. Yung anak na binigay sa'yo ni Lord, ganun katindi yung pwede niyang gawin sa relationship ng mag-asawa. Di ba? Kasi pagka-parent ka na, hindi mo na isipin yung sarili mo. Ang iisipin mo yung kapakanan na nung anak mo. Di ba? O kung nanonood nga kayo ng mga Rafi Tulfo di ba? Isip, para na lang sa anak ninyo, di ba? Gumagano pa minsan si Rafi Tulfo, para na lang sa anak ninyo, magbati na kayo. Di ba? Di ba? Ganun sa ating buhay. Kaya yung mga bata na yata, napakalaking regalo at himalayan from the Lord. Ayan. And number 2, let us consider that dedication is an act of worship and commitment. Bigyan mo nga ng ganun. Yan. Worship and commitment. Like Hannah, parents declare, Lord, you gave us this child, now we give them back to you. This is not a ceremony. It's not an ordinary ceremony, but it is a sacred act of surrender. Yan. You are acknowledging na, Lord, ito po ibinigay niyo sa akin, ibabalik ko din sa iyo dahil ipinagkatiwala niyo sa akin. Yan, di ba? And commitment to raise the child in a Christ-centered home. Parents, trust God with their child's life and future. Hindi mo hawak ang future ng anak mo. Sabi mo sa katabi mo na may anak, hindi mo hawak ang future ng anak mo. Di ba bro? May anak na ba si brother? Wala pa. O, di ba? Sa mga magiging anak mo, hindi natin hawak ang future ng anak natin. Hindi natin kontrolado ang buhay ng anak natin. Di ba? Kundi si Lord ang may hawak ng future ng anak natin. Di ba? Tayo lang yung maglilid sa mga anak natin, anak ninyo, kayo lang yung maglilid sa kanila para they will be directed to God's plan in their life. Hindi kayo yung maghihila paalis o papalayo sa plano ng Diyos sa kanilang buhay, kundi silang mga magulang ang magdadala sa mga anak nila para matupad ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Ayan. Kaya itong dedication na ginagawa natin, ito ay napakalaking commitment sa buhay ng mag-asawang ito na ino-commit nila itong anak nila sa Panginoon. Kung hindi mo sa Panginoon i-commit yung anak mo, mayroon pa bang iba? Meron ka pa bang ibang pagkukumitan? Meron! Kung hindi sa Diyos, sino pa? Si Satanas. Dalawa lang naman yan. Kung hindi ka magkukumit kay Lord, kay Satanas ang bagsak ng anak mo. May gusto pa na sa atin na mapahamak ang anak natin? Wala. Kaya ano pang gagawin natin? Kay Lord na natin i-commit ang ating mga anak. Yan. Amen? Yan. Ang role of number 3, the role of the parents. Role of the parents, Proverbs 22:6, train up a child. O, sino nakaka-memorize? Train up a child. Yun, di ba? Kaya nga napaka-importante mga magulang na nandyan kayo to train up you are, sabi nga, di ba? You are the first, teachers of your children. Ayan. Kayo ang unang guro sa bahay. And what is the best
teaching that you can do for your children? Sige nga, what is the best teaching that you can do for your children? Sino? Sino makakasagot? What is the best teaching that you can do for your children? Tignan ko kung may makakasagot. Di ba matatagal na tayo sa church? Sumagot kayo. Nanggigigil ako sa inyo. Sige. Sige, Ate Mary Ann. Teach them in a godly way. Okay. Next. The fear of God. Next. Ano pa? What is the best teaching that you can give or do to your children? Lapit sila kay Lord. Ano pa? Dedicate. Ano pa? As a good example. Yun! Gawin mo para gayahin nila. Dahil dyan may 1,000 pesos ka kay Lord. Alam mo may bibigay, no? Pasensya mo, nabibiyahe kami, te, ha? Ayan, di ba? Oh, ganun. Minsan, hindi mo sila makukuha sa, pumunta ka ng church, o gawin mo ito, gawin. Kailangan ginagawa, manalangin ka na. Kung hindi nila nakikita sa'yo, ba't nila gagawin? Diba? You should be a role model. O, diba kanina nga nag-worship tayo, si Yohana nakaganyan, gumaganon pa siya. Bakit? Si Zib, diba, lumuluhod yan. Nakikita niya kasi sa magulang, kahit hindi pa nila alam yung ibig sabihin ng pagluhod o pagtaas ng kamay, kung araw-araw nilang nakikita sa magulang na ginagawa, they will imitate you. And that's the best thing that you can teach your children. Action. Act on it. Because action speaks louder than words. Gawin mo. Kung hindi mo siya makuha sa encouragement ng words mo, gawin mo. Diba? Ipakita mo sa anak mo na ginagawa mo yung gusto mo mangyari sa buhay niya. Diba? Act as a good example. O, diba? Teach your children reading the Word of God. Diba? Reading the Bible. Yung ang kapatid ko simula nung na-revive and na-restore, talagang si Oz din, siya na din minsan o madalas ang nagre-remind kay mama niya na dapat magbasa muna siya ng Bible niya bago siya matulog. At alam niyo ba, naging good influence yun. Nung pumunta ngayon sila atin ko sa Baguio, kasama ng mga pinsan ni Binbin, mga magkukumare, kasama ng mga anak nila, alam niyo na inggit sila kay Oz. At dahil nakikita nila na si Oz nagbabasa ng colored Bible, yung pangbata na Bible, every night, umiiyak na yung mga pinsan ni Oz. Mommy, I want that! At yung mga bata, yung gitera yung mga bata, di ba? Mommy, I want that! I want that! O, pag uwi ng Tuliga raw, nag-check out yung mga nanay at nagsibili ng kanya-kanyang Bible ng mga anak nila. Di ba? Good influence! Why? Because it came from the parents down to the children, and then yung anak mo as very young age nakapag-influence na ng kanya kapwa nila mga bata. Umpisahan mo magulang para gawin at ituloy ng anak mo. Tama ba? Maganda ba? Yes, di ba? Through that thing, simpleng bagay pero napakalaking impact sa future surroundings ng anak mo. Amen? Yan, di ba? Be a good example for your children. Kahit nagpe-pray kayo, kahit magulo yan, hayaan mo lang. Basta gawin nyo, mag-pray lang kayo, makikita lang yan. I-adapt niya na lang yan habang lumalaki siya ng pakunti-kunti. Huwag mo siyang pilitin na nagdarasal. Alam dito, hindi, magdasal tayo. Hindi niya pa yan naiintindihan eh. Pero hanggat nakikita niya, kahit hindi niya naiintindihan, okay lang. Magre-retain yan sa memory niya habang siya ay lumalaki. Oh, di ba? Okay ba? Tama ba yun? Yan. And then, number 4, last but not the least, the role of the ninang and ninong. Kalabitin mo yung katabi mong ninang at ninong dyan. Itanong mo nga sa kanya, alam mo na ba yung role mo? Tanong mo nga dyan. Alam mo role mo? Anong role mo dito?
Magbigay lang ba ng regalo kada birthday o kada New Year? Diba? Yan lang ba ang role natin bilang ninong at ninang? Yan. Wow, ninong na daw si Jael. Magiging more responsible ninong. Ano ba, first, mo to, inaanak mo ba? Oo, first inaanak niya. Nabinyagan na si Jael. Nabinyagan na si Jael. Galit na galit na yung asawa mo. Alam mo yung asawa mo, sanay ka na sa asawa mo no? Ganyan naman lagi reaction yan pagka sinasabi mo. Pero mamaya buntis naman. Talaga mahal ka ng asawa mo Kitang-kita, latang-lata. Kung makapag... Ganun na pero... Talaga ikaw, Jomar ka? Yan. So, sa buhay natin, bilang ninong at ninang, meron din po tayong responsibility. Sabihin mo nga, responsibility. Ayan. Hindi lang tayo for display. Hindi ka lang for display. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lang for display. Being chosen, sino dito nabigyan ng invitation na ninang? Ninong. Di ba? Napaka-special ninyo. Kasi may separate pa kayong invitation para lang sa ninong at sa kanina. Saan ka nakakita ng ganyan? May separate invitation para sa ninong at ninang. Being chosen as a ninong or ninang is more than an honor. It is also a spiritual responsibility. We are not only witness to this dedication, but also partners with the parents in guiding their child toward God. Kaya partner tayo ng mga magulang. Pag dinidisiplina ng mga magulang ang kanilang mga anak, huwag mong konsintihin. Di ba? Huwag mong konsintihin. Si atin ko nga kapag dinidisiplina si Oswald, kahit na gusto mong pigilan, kasi si atin ko medyo harsh yun. Harsh yun, magdisiplina. Ganyan ka. Harsh yun, magdisiplina sa asking, harsh. Samantalang si Bimbit, no, huwag na lang yun, hindi na pero si atin ko, kapag didisiplina niya yung anak niya, nagtatransform siya ng dragon, tapos may apoy na lumalabas. Di ba? Ganun siya, oo. Ganun siya, mag-discipline kahit Kahit na ako, pagka every time na dinidisiplina niya si Oz na nandun ako, alam mo, gusto ko na lang protektahan si Oz, tapos sawayin siya, masyadong gaya. Pinipigilan ko talaga yung sarili ko, ayaw kong pakialaman. Kasi parents, you have some techniques and strategies, kasi minsan sa atin yung nakikita lang natin. Pero hindi natin alam kung ano yung hirap ng magulang sa pagpapalaki nila ng anak nila. Diba? Nakikita mo lang na ang OA naman ng magulang magdisiplina, pero hindi mo nakikita yung araw-araw nila na pagsasama-sama. Diba? Kaya sa atin, bilang mga ninong at ninang, huwag tayong basta-basta nangihimasok. Diba? Alamin natin sa magulang kung ano yung mga nangyari. Ayan. Huwag natin kaagad kampihan yung bata. Diba? Parang kagaya ng mga pulis, yung bata sa bansa, tunutulay po to. Sa ibang bansa, tumawag. 911. Hello! My mother is abusing me. Nagre-reklamo siya ng child abuse. Pumunta talaga yung mga pulis, dalawang pulis. Sabi ng mga pulis, knock. Lumabas yung magulang. Tapos sabi nung parents, sir, bakit i-translate ko na lang Tagalog, hindi na English, baka dugo yung hindi tayo matapos Sabi ng magulang, sir, bakit kayo? Sabi naman ng mga pulis, may na-receive kami na call na inaabuso mo yung anak mo, di ba? Tapos sabi ng mga, hindi sir, ang nangyari ganito, dinidisiplina ko lang yung anak ko kasi ayaw na makinig sa akin at ganito yung kasalanan niya. Ganun ba? Tapos, asan yung anak mo? Ngayon, pinalabas yung anak, tinawag yung anak. Tapos, kinausap ng pulis yung bata. Ngayon, in-explain ng pulis yung part ng magulang sa bata. Okay? At sabi ng pulis, dun sa bata, pag ginawa mo pa ulit, kahit tumawag ka sa amin, hindi ka na namin ipagtatanggol dahil kasalanan mo din. So, ganoon din sa atin. Baka mamaya may moment na biglang tumakbo sa atin, si Zip o kaya si Yokana, na inaanak natin, huwag natin kampihan agad.
Diba? Alamin natin kung ano yung dapat at tamang standing. Doon tayo sa support sa magulang, di ba? Ay tulungan natin ang mga magulang na tayong mga pangalawang magulang maging magandang example din sa ating mga kayukanan ng ating inaanak. O, di ba? Kaya mga ninong at ninang, as godparents, we are called to, number one, hindi natin sila laging kasama. Tama? Tama. Ngayon, kasama natin sila. Kailan kaya ulit yung susunod? Di ba? Ngayon, nandito tayo sa dedication. Kailan kaya ulit yung susunod? Wala na si Kuya, na hindi namin natin ka-churchmate. Baka gusto mo maging ka-churchmate namin para lagi mo kasama sa iyo. Invite ka namin, okay? Tapos si Ma'am Din, di ba? Yan, di ba? Hindi niya laging nakakasama si Yokana. Baka makasama niyo naman siya sa pag may big occasion. Kaya bilang godparents, number one commitment po natin, dapat natin gawin is to always pray for our Bluetooth for our disconnected. Godchild, na anak. Diba? Inaanak natin na si Yokana. Oh, tama ba? Yan. Pray for Yokana always. Let us continue to lift them up in our everyday prayer, in our simple prayer. Isama din natin sa prayer natin ng ating mga inaanak. And number two, let us encourage them to grow in faith. Ayan. Grow in faith. O, di ba? Si Zib nga, ito minsan pa, ako panakot pa ng nanay niya dito Sige, ano kita kay mamu? Basta takot pa si Zib sa akin, hindi naman ako lagi nakakasama. Kapag sinaway ko na si Zib, no. Alam niya na yung ibig sabihin mo, di ba? So, ibig sabihin, malaki yung impact ko as ninang sa buhay ni Zib. Kahit hindi ko siya laging nakakasama. Dapat ganun din ang mga ninang at ninong. Maging malaki din yung impact niyo, hindi lang pang display. Ulit, hindi lang tayo pang display, ha? Tayo ay may responsibility. Bakit kanina pa itong Bluetooth na ito? Kuya Bong, ano ba? Ayan, tayo din ay may responsibility na maging gabay at maging maganda ang example natin sa ating mga inaanak. O yan. Number 3, support their parents. And then, number 4, be a good example. Ninang and ninongs are not just sponsors for today. Ninang and ninongs, we are not just sponsors for today. We are not only here to give gifts, but we are here to be a spiritual guide for lifetime. Hindi lang for today. Present. Dapat, until lifetime, we are present sa buhay ng ating inaanak. Honestly speaking, be honest, sino dito ang may listahan ng kanyang mga inaanak? Sino? Ay, hindi ko na kailangan yan, Sister Jeff. Matalas memory ko, kilala ko lahat, kahit pa 100 sila. Ako po, may listahan ako ng mga inaanak ko. Nakalista yan sa notes na, dito sa old phone ko. Nakalista yan dito sa old phone ko. Listahan ng mga inaanak ko. At kung hindi ninyo po itatanong, ako po ay magta-35 years old. Pero ang inaanak ko baka 20 na po, pang 20 na si Yokana. Gusto pa akong kunin ng mga batchmate ko noon na magninang sa anak nila, ay hindi na, ayaw ko na. Tinatanggihan ko na sila. Send na batch. Ayaw ko na, ang dami ko na inaanak. Kasi ang pagiging ninong at ninang is a big responsibility. No, kapag kailangan ka ng inaanak mo, you should be there, presently available for them. Okay? Yan ang tandaan mo. Okay? Tama ba? Yan. Kaya, mga ninang at ninong, we should be always available for our inaanak. Yan. Sabay-sabay nga natin sabihin to. Pag ninang at ninong kayo, lagay mo yung kamay mo sa puso mo. Lagay mo yung kamay mo sa puso mo. Sabihin mo, I will pray for Yokana. I will support Yokana. And help guide her closer to God. Amen.
Yan, di ba? Yan ang vow ninyo today as ninong and ninang. Kaya sa oras na ito, tawagin ko si Yokana, kanyang parents, nandito sa harap para ipanalangin natin ang batang ito at i-dedicate natin sa Panginoon. I just want to explain a little bit, lalo sa mga hindi pa nakakaalam nito. Some of you may question or may ask, bakit hindi siya sa tubig? Bakit hindi lagyan ng tubig yung ulo niya? Bakit hindi siya, walang ritual na ganito? According to the Bible po, ang mga bata ay hindi po binabaptize. Ang mga bata, they are just dedicating it to the Lord. Kasi pag sinabi po natin, baptism, child baptism, ilulubog mo kasi, pag sinabing baptism, ilulubog mo yung tao sa tubig and then iaangat mo. Okay? Yung water baptism na tinatawag po natin, ito po, yung kapag may muang na yung tao, saka siya magdedesisyon on her own if she want to be baptized in water or not. Pero ngayon po, bilang wala pa siyang sariling desisyon ng kanyang magulang na i-commit ang anak nila sa Panginoon. Kaya i-dedicate natin si Yokana sa Lord. We will pray for Yokana's dedication and we will offer her to the Lord. Yan. Kasi si Ziv natapos na ito. Anong kanyang kapanahunan, natapos na din to sa wonderful land of the Philippines. Ang kanyang dedication. Ngayon naman, si Yokana ay i-dedicate natin sa Panginoon. After ko po ipag-pray si Yokana, lahat po ng mga ninong at ninang tatayo and then you will declare words of blessing upon Yokana and then we will seal it in the name of the Lord Jesus Christ. So, let us all together stand and let us lay our hands to Yokana. Okay. Let us lay. Mamaya, by row na lang. Tatawagin ko by row. Okay? You will declare words of blessing sa inaanak nating si Yokana. Let's pray for Yokana. Let us extend our hands upon Yokana. Father God in heaven, halika dito, Brother Jomar. Father God in heaven, maraming salamat po sa oras na ito. Lord, first of all, we continue to come before your throne of grace and we ask for forgiveness from all our sins. Maraming salamat, Lord, na pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan, maging sinasadya man po o hindi, nakita man namin po hindi kami aware. Father God, maraming salamat sa kalinisan na iginawad mo po sa aming mga buhay. At sa oras po na ito, itinataas po namin sa iyo, si Yokana Gail Karangian. Lord, we dedicate this child for you in Jesus' name. We dedicate Yokana Gail for the Lord. From now on, you belong to the Lord and let the will of the Lord Jesus Christ be done in your life. We decree and we declare that the plan of the Lord shall prevail upon your life and you will live healthy, you will live long, you will prosper in everything that you will do. At Lord, let your plan be done upon Yokana. We decree and we declare a higher portion of anointing upon her life and we decree and we declare upon her, Father God, the strength of the Lord, and she will become a channel of blessing wherever she will go. She will become a source of joy, Lord. Wherever she will go, whatever she will do, she will become a source of joy to everyone, Father God. Maraming salamat po, Panginoon, na lahat ng pangangailangan ni Yokana, i-provide mo in all areas, spirit, soul, and body, financial, and material. Lord, ganun din po sa kanyang magulang, si Brother Jomar, Sister Doris. Lord, I lift them up unto you to be a second sa pangalawang anak nila, Lord, na si Yokana. Kung gaano mo sila binigyan ng wisdom, Lord, patungkol sa pag-aalaga kay Ziv, mas lalo mo silang bigyan ng wisdom, God, sa pag-aalaga nila kay Yokana. At dalangin ko, Lord, na sa lahat ng mga decision makings na gagawin nila for Yokana, Lord, it will bring glory and honor and praises unto your name in Jesus' mighty name. Maraming salamat din po, Panginoon, na i-provide mo ang lahat ng pangangailangan ni Sister Doris, Brother Jomar, at dalangin ko, Panginoon, that whatever works of their hands, you will bless it in
in Jesus' mighty name. Let your increase, promotion, guidance, and protection be upon his whole family. Also together with Ziv, Lord, we bless Ziv in the name of Jesus Christ of Nazareth, that he will also have long and prosperous life in Jesus' mighty name. Full of good health and strength. Maraming salamat po ng buong Karangian family. Inaalay po namin sa iyo, and we dedicate Yokana Gail Karangian in Jesus' name, that from now on, your will alone be done in her life. In the name of Jesus Christ, we release upon her the blessing of the Father, that the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Let the complete shalom of Yeshua HaMashiach be upon you today, tomorrow, and for the rest of your life. You are blessed, you are loved, and you are prosperous. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan, so para po sa mga ninong at ninang po, may I ask you po, per row po tayo, mag-declare and tayo ng blessing kayo kana. Pupunta po tayo dito sa harap, and then mag-declare tayo na blessing kayo kana. Short, even one simple sentence, we can declare blessing for Yokana. Yan. So ako tapos na. I have already prayed for Yokana. Next in line na po. Yan, so I decree and declare na lalaki si Yokana ng may takot sa Panginoon, and also to have a personal relationship with Him. Amen. Ganun lang kasimple. Huwag natin ubusan yung iba. Yan. Si next is Kirsten. I decree and declare to Yokana's life that surely goodness and mercy shall follow her all the days of her life, and she will dwell in the house of the Lord forever. Let our response be Amen. Next po, sige. Ano na lang, free-flowing na lang tayo dito para tuloy-tuloy sa kanila nyo na next ibigay yung mic yung next. Declare ko po kay Yokana, live long, God bless, and have faith in God. Amen. 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 Next po. Improve to ni Nong. Sige, I decree and declare sa buhay ni Yokana full of wisdom and prosperity in Jesus' name. Amen. Igual na daw. Oo nga, naging I decree and I declare for good health, strength, full of wisdom, and a joyful kid hanggang pagtanda ni Yokana. Amen! I decree and I declare good health and protection of the Lord be upon you always. In Jesus' name. Una-unahan na lang para hindi na maubusan. I decree and declare na maging mabuti, matalino, at magsipag na bata si Yokana. Amen. Chana. Chana. I decree and declare na maging mabait, and wisdom, knowledge, and understanding. Amen! Uy, mga nino at ninang, be responsive. Decree and declare Philippians 4:13 to Yokana that you can do all things through Christ who strengthens you. Amen. I decree and declare na si Yokana ay lalaking may takot sa Panginoon, at siya ay magiging mabuting anak sa kanyang mga magulang. Amen. I decree and declare good health, wisdom, and magiging happy kid siya. Amen. I decree and declare you will be on the top and not the bottom, the head and not the tail, the leader and not the borrower, the lender. The lender and the borrower, the leader and not the follower. And God bless you, Yokana. Attorney, isin mo na. Ay,
I declare that Johanna will grow God-fearing and may you always be obedient to your parents. Meron pa po ba? I seal all the declarations spoken by everybody with the blood of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Susan, tapos ka na? Meron pa po? Okay. Ayan, so lahat po ng mga ninong at ninang ay inayaan ko na tumayo and I will pray for you. Ayan, so bilang po tayo ay maging mabuting tagapag-alaga at second parent ni Johanna, syempre we cannot do this by ourselves. Tama ba mga ninang at ninong? We cannot do this by our own strength. It's lahat by our own wisdom. Kasi yung wisdom ng mundo is just limited. But the wisdom of the Lord is high above what we think and high above what we can do. Tama? Kaya sa oras na ito, we also acknowledge the Lord Jesus in our life. And sa mga ninong and ninang, inaanyayahan ko kayo na sumunod sa maikling panalangin na to, tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo para mas lalong mag-guide natin si Johanna sa daan patungo sa, saan ba? Saan? Saan patungo? Kay Lord. Ayan, di ba? Sige mo, let us follow the simple prayer of acceptance and salvation. Let us pray, Father God, we thank you for this great day and moment that you have given me. At this very moment, I come to you and I offer my life to you. Forgive me, Lord, from all my sins. I accept you as my Lord and personal Savior, now and for the rest of my life. Be my Lord, be my guide, and be my Savior. In Jesus' name, Amen. At ipapanalangin ko kayo, Father God in heaven, maraming salamat po sa buhay ng mga ninong at ninang na nandito. Especially, Lord, present sa special day ni Johanna Gale. Salamat, Lord, na patuloy mo silang pagpalain sa simpleng oras na ipinagkaloob nila kay Johanna to be a witness, Lord, in this special and sacred moment. I pray, Lord, that you will bless them in everything they will do. You will also guide them, protect them, and let them be away, Lord God, from all the walls and plans of the enemy. Let your plan, will, and purpose alone be done in their life. And I decree and declare, Lord, na sa paglaki ni Johanna, Lord, ay itong mga ninang at ninong na to, Lord, ay patuloy ni Johanna maaasahan at mahinga ng tulong at higit sa lahat, may papakita ng mga ninong at ninang na to ang suporta nila sa mga magulang at higit sa lahat kay Johanna na kanilang inaanak. Maraming salamat po, Panginoon, na patuloy mo silang pagpalain sa lahat ng ginagawa nila. Wherever they will go, whatever they will do, they will be blessed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord, that as they have agreed to become one of the godparents, Lord, you will continue to prosper them in everything that they will do in Jesus' mighty name. And especially, Lord, give them wisdom, give them the joy and the peace that passes all understanding, especially the salvation that comes from you. We give you honor, praise, and thanks for the victory of our child dedication for Johanna Gale and the whole family and this whole celebration. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yan. So, ngayon po, pwede na tayo makakaupo at basahin ko lang po itong simple certificate of child dedication for Johanna. Anytime po na mag-migrate si Johanna sa ibang bansa, pwede po itong magamit. Malay natin, di ba? In the future, kung may magmamigrate siya. Yan. Kasi po, ito po ang church natin ay SEC-registered to. SEC-registered at 100% po ito na valid. Kahit saan niyo po gamitin ang certificate ng child dedication, it is all valid. Ano mang important documents, valid po ang child dedication certificate. Mapalad si Johanna, kasi bihira namin ginagawa to na naglalagay ng picture ng bata. Pero dahil special ka, ninang mo ako. Ako gumawa ito. May nilagyan ko na ng
picture ka agad. These certificates, Jesus Christ Faithful and True God Ministry Incorporation, Certificate of Child Dedication, or what they call baptismal certificate. This certifies that Yocana Gail B. Karangian, born at Tuguegarao City on March 8, 2025, was dedicated to the Lord by Father Jomar Karangian and Mother Doris Karangian, who acknowledge that God gave them this precious gift and that they are responsible in guiding this child in nurture of God. This solemn act of dedication was held at JCFT Gym, Cagay of Cagayan Incorporation of Tuguegarao City in this 8th day of March 2026. So bilang po mga witness, mapalad yung mga nandito kung makaabot po kaya unahan na yung pagpipirma dito. Ha? Unahan na. Tatlong kopya. Tatlong copies po ito. 3 copies po ito. At yung mga nandito, 4, 8, 12, 16 lang po kasi ito. Signed, Reverend Pastora Marlene Bilasam, our senior pastor ko sa church natin. And ito nauna na ako. Ayan, so 16 lang to. So yung hindi aabot ng 16 dito sa harap, sa likod na po sila. Okay? So tatlong kopya to. Para 3 original copies. 1, pwede nilang i-keep. Pangalawa, pwede nilang isabit. Pangatlo, bahala na sila. Okay? Ayan. So, sino yung assign niyo dito? Sister Susan? Ninang? Ikaw na magpapirma dito. Kuha ka na lang boyfriend mo rin. Kuha ka na lang ng papirma mo yung mga ninang at ninong. Ayan. Sa yung mag-asawa, pwedeng aswan na kayo, Mr. and Mrs. Tapos, pirma ng isa, magkatabi na lang. Okay? So, yun lang. God bless you all po and shalom. Jesus loves you.